Ayon po kay dating Senador Trillanes, 'pag ninakawan ka ng boto mo, ng ibinoto mo, huwag kang magreklamo. Ito po ang pahayag ni Antonio Trillanes. 'Pag inakusahan natin na magnanakaw, ito bagong mga kaso versus BP Sara Duterte, may ebidensya ito, tapos ibinoto mo yung magnanakaw, tapos kapag ninakawan ka ng binoto mo, huwag kang magreklamo. Alam mo nang magnanakaw, sinabihan ka na binoto mo pa rin, ni former Senador Sonny Trillanes. Ipinapakilala ko lang sila sa taong bayan. Puro mga tiwali ito, hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali. Ano? Ito ang isinagot ni former Senador Antonio Trillanes the fourth sa mga nagsasabing sinampahan niyang muli ng patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte dahil sa dahil nananatiling front-runner ito sa 2028 presidential election kasama ang isang civil society group. Pinangunahan ni Trillanes ang paghain sa ombudsman ngayong Miyerkules, Enero 21 ng mga kasong plunder, graft at malversation laban sa Vice Presidente. Pinagbasihan sa mga panibagong kaso laban kay VP Sara ang umano'y questionableng paggastos niya ng kanyang confidential fund at iba't ibang anomalya sa pondo ng Department of Education DepEd noong kalihim pa siya nito. Ang pagtanggap umano ng pera mula sa drug lord at maging ang mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente na nakadetalye sa affidavit ni Ramil Madriaga. Hindi lang ito sabi-sabi, hindi ito paninira, kasi kung paninira hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito ay dinala namin sa ombudsman. Ito po ang napaka mainit na pahayag ni Antonio Trillanes sa muling ah, paghabla. Ano? Hinabla niya ulit si BP Sara sa napakaraming kaso. Ano? Oh. Alam niyo po, mga kababayan, sa totoo lang, ito ang consequences ng mga hindi natuloy na impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil nga pilit na in-archive ng mga kakampi ng senador. Kung naalala nyo, last year, in-archive nila dahil nga sa sabi ng Supreme Court ay unconstitutional nga daw po yung uh, article of impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo po, ginagalang po natin ang pasya ng Korte Suprema dahil Supreme Court po yan. Pero, ito po ay nagbigay ng mga uh, iba't ibang konklusyon sa karamihan ng tao nang nakikinig dito, ano? Sapagkat ang consequences po nito na yung kanilang ginawa na pag-archive nga sa impeachment ni Sara, lalong nagkagulo, lalong gumulo ang gobyerno. Nandyan pa yung flood control anomaly, nandito pa itong mga sunod-sunod na kaso ng mga senador na ngayon ay nakulong na po si Bong Revilla. Mayroon pa pong susunod. Kung hindi ako nagkakamali, si Joel Villanueva, itong si Jingo Estrada, ano? Ang gusto ko talagang makulong dito ay itong si Saldico.
Yan po kasi yan ang talagang napaka-notorious sa pagnanakaw. Ano? Napakarami po niyang ninakaw na na-freeze ngayon, na-freeze ng AMLA, no? Ng Anti-Money Laundering Council. Hindi na ito simpleng banggaan ng politika o politiko. Ito ay moral na paniningil ng mamamayan. Kapag ang pangalan ng isang vice presidente ay paulit-ulit na inuugnay sa lihim ng pondo, bagman at bilyong-bilyong salapi, ang katahimikan ay nagiging anyo ng pag-amin. Ang tunay na leader hindi nagtatago. Humaharap at kung totoo ang sinasabing walang alam, mas lalong kailangan ng malinaw na paliwanag dahil sa dulo ng lahat, pera ng bayan ang pinag-uusapan, hindi personal na dangal. Okay?